Hanggang ngayon, tahimik pa rin. Wala pa rin komentaryo si Chis Escudero sa kontrobersyal na issue ng 142 billion pesos na insertion sa 2025 national budget. Bakit? Bakit tahimik pa rin si Escudero? Guilty ba siya? Wala talagang hindi niya talaga kayang sagutin ang mga issue. Hindi naman wag nating sabihin hindi niya pa alam 'yan. Kaliwat kanan ang atake sa kanya sa issue na 'yan. Mainstream media, social media, 'yan ang pinag-uusapan. Hindi naman ugali ni Chis Escudero na manahimik. Halos nga lagi siyang nagpi-press briefing, bawat issue sinasagot niya. Kahit nga sa impeachment ni Sara, talagang regular ang kanyang mga press briefing at mga press conferences para sagutin ang mga issue. Ito, hindi na lang ito tungkol sa impeachment ni Sara Duterte. Siya na mismo ang nasasangkot dito. Seryosong ito. Seryosong issue ito. Ito ay tungkol sa insertions. Isiningit. Sa controversial na budget ng 2025, nagsingit di umano si Escudero ng 142 billion pesos. Karamihan yan, mga flood control projects at infrastructure projects sa iba't ibang probinsya. Nangunguna dyan ang Bulacan na 12 billion pesos, ang Sorsogon na kanyang probinsya na 9 billion pesos, at ang iba pang mga probinsya. Matindi itong issue na to. Pero hindi sumasagot si Escudero. Bakit hindi sumasagot? Booking. Pero lalabas ang katotohanan dyan. Kasi sabi ni Senador Tito Soto, iimbestigahan niya yung mga insertions na yan. Gayun din ang sabi ni Ping Lacson. Yan ang una niya di umanong gagawin. Imbestigahan ang mga insertions sa 2025 national budget. Yan. Matindi yan. Lalabas talaga ang baho nito ni Chis Escudero. Kung makaas na kasi siya, akala mo wala man lang issue sa kanya. Akala mo napakalinis ni Chis. Ayun pala, ayan na. Wala pang naiisip na palusot. Once na magsalita siya at humarap sa media, kadalasan niya namang ginagawa yan. Pag may issue, kahit nga hindi tungkol sa kanya, kahit hindi tungkol sa kanya, nagpi-press briefing ka agad yan. Pero ngayon, anong nangyayari? Tahimik, Tahimik. Sa ganyan ka-controversial na issue, hindi ka magre-react? Kahit kunti na masasabi? Kung talagang hindi ka dyan, kung talagang hindi totoo yung mga akusasyon sa'yo, agad-agad maglalabas ka, magpi-press briefing ka. Yun naman laging ginagawa niya. Hahamunin niya yung mga naglalabas ng issue na yan. Di ba? Kaya lang, bakit tahimik siya? Ibig sabihin, hindi niya alam kung paano sasagutin. Hindi niya alam. O kaya, totoo talaga. Matindi ang mga naglabas ng na yan. Sa totoo lang, hindi naman yan madaling malaman eh. Madaling malaman. Ibig sabihin, mayroon talagang nakakaalam niyan na naglabas ng mga detalye niyan. Actually, mayroon na akong detalye ng mayroon na akong detalye niyan. Sinend sa akin eh. Ito. Bigyan ko kayo ng example. Mga kabunyog, mga kababayan. Ayan. Ito. Ito yung example. 142 billion, 3,000 na projects yan. 1,600 sa mga projects na yan, may eksaktong round numbers. 50 billion pesos, walang malinaw na detalye. 7 regions ang tumanggap ng higit 60% ng buong budget. Ang iba gaya ng BARM, Zamboanga Peninsula, Eastern Visayas, halos walang natanggap. Ano ang mga nandyan sa projects? Ito. Ang Sorsogon,
Doon, 9 billion, 9.1 billion ang budget na binigay sa Sorsogon. Diyan sa 142 billion na yan. Ha? So matindi ano? Ah, 9.1 billion ang ang isa pang binigyan ng grabing pondo diyan ay ang Valenzuela City. Kaya kaalyado niya si Gatchalian eh. Valenzuela City, 14 separate street light projects na bawat street light project ay 20 to 35 million. Ganyan katindi ang project na yan. 764 road projects diyan sa 142 billion na yan. 764 niyan road projects. 44.3 billion niya. Halos lahat ng road projects ang presyo pare-pareho, 100 million. Walang nakalagay na sukat o scope. 100 million, 100 million. Pare-pareho 100 million. Ganyan katindi. 472 flood control projects. 35.3 billion ang inilaan. Pare-pareho ang halaga. 1,270 multipurpose buildings, barangay halls na umaabot sa 34.9 billion pesos. Ang mga presyo, pare-pareho, 5.5 to 10 million pesos. So ganyan ka mayroong 424 na projects diyan na bawat isa 100 million pesos. Para copy-paste, parang yung costing copy-paste. Ang nangyari diyan, 424 projects, 100 million. Basta lang naglista ng 424 na projects, tigwa 100 million bawat isa. Ganun katindi. 486 projects na tigmit 10 million. Tapos 396 na tigpa 5 million. Walang variance, walang estimate. Puro round numbers. 305 projects na tig 50 million pesos. Ganun. Kumbaga naglista lang ng 305 projects, tig 50 million. 424 projects, 100 million bawat isa. 486 projects, 10 million bawat isa. Tapos linista na kung saan-saan yun. Ang maganda dito, nagsabi na si Tito Soto, iimbestigahan ito sa Kanilakson. Yan. Kaya, mananalo ka man bilang Senate President, iimbestigahan naman yung mga insertions na yan. Ito mga kabunyog, mga kababayan, kumbaga, ang ginawa para makumpleto yung 142 billion kasi masyadong malaki yan. Masyadong malaki ang 142 billion. So anong ginawa? Naglista ng, halimbawa, itong mga projects na to, tigwa 100 million, saan-saan ito? Dito ito sa ganitong lugar. 424 na projects yan, pare-pareho ang presyo, 100 million. Tapos 486 na naman na projects, pare-pareho na naman ang presyo, 10 million na naman. 396 naman na projects, 5 million pesos. Walang pagkakaiba. Poros round numbers, eksaktong-eksakto. 305 na projects, tig 50 million. Ganyan katindi. Road projects, 764 na projects, kalsada, 44 million. Billion, 44 billion. Pare-pareho ang presyo, 100 million. Ganyan katindi. So kita nyo, di ba tahimik si Cheese? Hindi naman yan ugali ni Cheese na tahimik eh. Hindi naman ugali yan. Pag may issue, sinasagot ka agad niya. Tagalog pa yan. Sabay pa cute. Pero ngayon, wala. Tahimik, di ba? Tahimik. Yung sa politico.com, biglang nawala. Yung, hindi naman yan eh. Sa ganyan kaseryosong aligasyon sa'yo, sa ganyan kaseryosong aligasyon, 142 billion, inaakusahan ka na nag-insertions yun, siningit sa 2025 budget. Kung hindi naman totoo yun, ang dali mo lang sagutin yan. Magpi-press briefing ka lang, sasabihin mo hindi totoo yan. Kung sino man nagkakalat niyan, mapapahiya lang kayo. Di ba? Ganun lang yan. Kasi kailangan i-clear mo yung pangalan mo kagad yan. Kasi mag-i-eleksyon ng Senate President sa July 28.
Siyempre, ayaw mong masira yung pangalan mo. Ayaw mong masira yung Senado. O, kaagad-agad, anuhin mo yan, sasagutin mo yan. Isa lang, ano yan dapat eh. O, pero ngayon, wala, di ba? O, tahimik si Chis Escudero. Bakit? Unang-una, mukhang nakikita niya eksakto yung mga sinasabi. Mukhang nakikita ni Chis Escudero, may naglabas ng mga bagay na yan. Ang naglabas ng bagay na yan ay alam ang detalye niyan. Oh, 'di ba? Oh, dapat kasi naisip yan ni Chis Escudero na wag siyang maging mayabang at arugante na parang napakalinis niya kasi mayroon pala siyang ginawang ganyan. Ngayon kung hindi naman pala totoo yan, yung aligasyon na yan, ay di dapat nag-press con siya, nag-press briefing, sagutin niya kaagad yan. Oh. Yung budget na yan, talaga yan. Marami talagang naging diyan, mga insertions diyan. Kaya lang ang akala natin, hindi natin ma-identify na si Chis Escudero at sa Senado, ano bang insertions nila? O ito lumabas ngayon. Lumabas ngayon. Kumbaga nakatutok na ngayon kay Chis ang insertions. Alam na natin na ang Kamara maraming insertions, maraming beses na yan in-expose eh. Yang kay Romualdez. Pero ngayon ang lumalabas yung kay Chis naman. Yung kay Chis naman. O kailangan niya ngayon magpaliwanag. Sagutin yan. Hindi niya sinasagot. Bakit? Eh wala siguro siyang makuhang paliwanag eh. Wala siyang makuhang paliwanag. Oh, 'di ba? Okay. Okay mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.